kasalanan naman ang alalay mo kaya galit na galit si ate. Daniel, pinagtanggol ko lang si Pyra dahil hindi naman makatao yung ginawa nila eh. Ang hilig mo kasi mag-alala sa mga taong hindi mo kaano-ano kaya ka laging napapahamak eh. Concerned ako sa kanila dahil ganun din sila sa akin. Eh ikaw, kahit kailan ba naging concerned ka sa nararamdaman ko? Nawala yung magandang Barbara na pinakasalan ko. Pinalitan nitong laging nakikipag-away kay ate pati kay Cindy at ako ang dapat magtiis. Gusto lang kitang batiin sa performance mo kanina. You look so kawawa at kulang na lang maihika sa takot kay Tita Susan. Talagang sinunod mo pa ako. Ibig sabihin, pinano mo ang lahat ng yun? Kung ako sa'yo, lalayasan ko na yung trabaho na yan. Baka sa susunod, gawin ka ng punching bag nung evil tandem ni na Ma'am Susan at Cindy, no? Paano kung magkita sila ni Jeff sa party mo? Maglinis yung pyramid. Buong magdamag ng party ko. Tama ba yung narinig ko? Si Pyra yung pinag-uusapan niyo? Narinig ko na binanggit mo si Pyra. Naglilinis siya? Saan? What? Ano may pinag-uusapang Pyra? Diba, Marge, Sasha? Oo nga. Ah, wala. Baka iba yung narinig mo, Jeff. Baka yun yung bagong maid nila, si Mara. Oo, si Mara. Yeah, exact. Oo nga. Baka nga nagkamali ako ng rinig. Si Mara nga yun. Jeff? Saan ang lakad mo ngayon? Maghanap na ako ng suit para sa diba mo. What? Grabe, pinaghahandaan mo pala talaga. Sweet mo talaga, Jeff. I'm sure excited ka nang maging escort ko sa dibo ko. Basta gagandahan mo, ha? Kasi yung gown ko, in-order pa talaga ni Tita from States. So, dapat talaga bongga-bongga ka din, Jeff. Para maging perfect match tayo. Okay, sige. Maghanap kami ni Mami ng maganda. So, paano? Mauna na ako. Take care, Jeff. Sweet niya talaga. Mukhang excited na rin si Jeff sa party mo, ah. I know. Uy, kaya butik na tayong mahuli na pinag-uusapan natin si Pyra. Oo nga eh. Don't worry, nalusutan na natin yun, no? Wala na sa isip niya si Pyra. Ay. Okay pa kaya to? Uy, ayos pa to ah. Ay, sorry po, madam. Nililinis ko lang po kasi kay Sir Daniel po ba to? I bought that for Cindy years ago. Kaso nga lang, ayaw niya. Pero minsan ko rin niya nagamit nung nasa probinsya pa ako. Talaga po? Marunong po pala kayong mag-gitara? Nako, Pyra, self-taught lang ako. Natuto nga lang ako kumapa ng mga chords yun sa song hits lang eh. Hindi ko po naabutan yung song hits eh. Pero naalala ko po yung mga unang chords na natutunan ko. Yung D-A-G-A. Alam mo pala yun? Naku, pakiramdam ko tuloy para bang bumabalik ako sa pagkabata ko. Pag magkaedad po pala tayo, pwede tayo maging magbarkada. Bata pa ako, Pyra, ah. Sa lagay na to, feeling ko nga parang magbarkada lang talaga tayo. Sige nga, Pyra, tugtog ka. Makikinig ako sa'yo. Sigurado ko ba sa narinig mo na sinabi ni Cindy yun? Hindi ako sigurado. Basta ang narinig ko, Pyra at naglilinis. Yun lang. Malamang, maglilinis yun. Eh, janitress yun, di ba? Di kaya nandun si Pyra kay Cindy?
Bakit hindi mo tinanong si Cindy? Eh, alam mo naman na marinig lang ni Cindy yung pangalan ni Pyra. Magagalit na yun eh. Eh kaya nga imposible na nandun yun sa kanila. Eh di nagka-World War III doon. Baka naman kasi nagkamali ka lang doon sa pagkakarinig mo sa usapan nila. Basta, kailangan ko malaman kung tama ba tong kutob ko. Paano? Diyan ka na. Basta ako. Uy, teka! Sandali! Sama ako! Uy! Dito nga kaya si Pyra? Punta ka. Dali, tukin mo. Walang gwardiya eh. Pag may nag-doorbell at hinahanap ako ni ma'am, pag sabi naman, nag-CR ako. Sakit lang ko kanina pa umaga eh. Bahala ka muna dito ah. Sige po. Wala? Ay, yung doorbell oh. Pindutin mo. Ayun ba yan? Sakto naman yun. Nandiyan na po! Sino ho sila? Sino ho sila? Hoy, Pyra! Saan ka pupunta? May nagdo-doorbell po kasi. Bubuksan ko yung gate. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang pakalat-kalat dito sa bahay? Baka mamaya kung sino makakita sa'yo dito. Pumasok ka na sa loob. Baka mamaya yan na yung delivery ng gown ko from States. Pasok! Sige po. Jeff! Napadaan ka ata, hindi mo nasabi. Oo, kasi tatanong ko lang sana kung kailan ba talaga yung debut mo. Di ba alam mo naman, escort kita, di ba? Sa next Saturday na. Huwag kang mag-alala, padadalhan kita ng invitation. So, Jeff, pasensya na, hindi kita ma-entertain eh. Busy kasi ako ngayon. Pasensya na. Sige ha, bye. Cindy, saglit. Medyo mainit kasi dito sa labas eh. Pwede ba akong pumasok sa loob? Ha? May kinom lang ako ng tubig. Naku, nakakahiya kasi, Jeff, napapasukin kita. Ang gulo-gulo, sobra. Kasi, syempre, nagpe-prepare kami para sa debut ko, di ba? So, pasensya na, Jeff, ha? Bakit parang ayaw mo akong papasukin? May kinom lang naman ako ng tubig eh. Hindi naman siya ganun, Jeff. Kasi, umalis yung katulong namin. May binibili lang sa labas, so walang aasikaso sa'yo eh. Okay lang naman. Kahit ako na lang. May kinom lang naman ako eh. Uy, Pyra, ano sabi ni Madam B? Magpapakita ba siya sa mga bisita? Gusto niya nga sanang pumunta doon sa debut eh. Kaso iniisip niya na baka pagtinginan siya ng mga tao. Eh, si Ma'am Susan lang naman ang may ayaw eh. Dapat si Ma'am Susan na lang ang nasunog ang mukha kasi naman kay Madam B. Pero alam mo, kawawa naman si Madam B. Eh kasi baka pandirihan siya ng mga bisita. Tsaka pagtatawanan siya dahil sa itsura niya ngayon. Ako, pwede nga lang eh. Sisitahin ko at paaalisin ko sino man mag-react ng ganun kay Madam B. Sila naman talaga yung pangit ng ugali eh. Sama na nga nung nangyari kay Madam B, ang sakit-sakit na nun, tapos dadagdagan pa nila. Pero alam mo, Pyra, kung hindi ko lang alam, mapagkakamalang kitang anak ni Madam B kesa dun sa anak niya. O sige, dadalhin namin to sa baba, ah. Hoy, halika na, dadalhin natin to sa pantry. Sige, sige. Jeff, umupo ka na lang dito. Ikukuha na lang kita ng maiinom mo. Hindi, sige, samahan na kita. Hindi. Diyan ka lang. Ano ka ba? Bisita ka dito. So, dapat lang pagsilbihan kita, di ba? Huwag ka mag-alala. Tubig lang naman yun eh. May idea na kaya siya na nandito si Pyra? My gosh. I just wish na hindi mag-walk-in sa sala si Pyra. Sige, Jeff. See you later. Hoy!
na po si mami mo eh. Hindi, ako na bahala dyan mamaya. Po? Basta maghanap ka ng taguan. Bakit po, Ma'am Cindy? At huwag ka lalabas hanggat di ko sinasabi. Dito, dito! Pumasok ka! Ma'am Cindy, kailangan na po kumain ni Madam B. Sabi ko ka nang lumaban! Pag sinabi kong hindi ka aalis dito, hindi! Pero, nagugutom na po talaga yung mami niyo. Ako na lang bahala. Ma'am, hindi na po ako kasya dyan eh. Dito na lang. Huwag kang makulit. Ma'am, sandali lang po talaga. Iakit ko lang sandali. Sabi nga lang pumasok ka eh! Ang kulit-kulit mo! Ma'am, Sabi nga, akong amo mo dito, kaya dapat sa akin ka susunod! ay, ma'am. Pumasok ka sa akin! Gusto ko talaga si Madam B. Jeff? Pero Ma'am Cindy... Bilisan mo na! Huwag ka lalabas hanggat di ko sinasabi! Pasok! Cindy? Ay, Ano Jeff! ginagawa mo dyan? Ay, kasi nahanap ko yung ano eh, yung ring ko na misplace ko. Baka na kasi sumuot dun sa ilahan ng lamesa. Bakit mo pa ako sinundan dito? Eh, kukuha lang naman kita ng tubig eh. Ang tagal mo kasi, nakuha na ako eh. Ah, naku, pasensya ka na ah. Sige, pupunta ka na doon. Kukuha na lang dito ko na mabilis. Tulungan na kita para mabilis. Ay, hindi na dyan. Jeff! Ano ba? Ang kulit-kulit mo eh! Sabi na ako na! Anong problema mo, Cindy? Sorry, Jeff. Nasigawan kita. Eh, kasi nahiya lang naman ako na ikaw pa yung maghahanap ng singsing ko. Eh, hindi naman yun ganun kahalaga. Sayang yung singsing mo eh. Okay lang. Don't bother. Mura lang yun. Sige na. Ikukuha na kita ng anything na mainom mo. Ay, sige. Ito na lang. Ito, juice. Sige, tara na. Tara na, Jeff. Jeff, take care ha. Remind ko lang yung rehearsals natin bukas. Sige. Salamat, Cinta. Hi. Oh, bakit nandito pa yung merienda ni Madam B? Ate Malu. Pyra? Ate Malu. Nasaan ka, Pyra? Hoy, Pyra, anong ginagawa mo dyan sa ilalim? Halika, lumabas ka nga dito. Nandiyan pa ba si Ma'am Cindy? Wala na. Halika na, lumabas ka na. Tumayo ka dyan. Ano pang ginagawa mo sa ilalim ng lamesa? Mission accomplished ba? Nakita mo ba sa loob si Pyra? Hindi ko siya nakita eh. Pero nung kumakato ako kanina sa gate, narinig ko yung boses niya. Baka naman imagination mo lang na boses ni Pyra yung narinig mo. Kasi yun yung gusto mong marinig. Hindi eh. Sigurado ako boses ni Pyra yun eh. O, yan ka na naman sa mga Pyra theories mo eh. Teka na nga, umuwi na tayo. Ano ba kasalanan mo kay Ma'am Cindy? Bakit kung ano-anong kalokohan ang ginagawa sa'yo? Nung una, pinaghugas ka ng pinggan, tapos binasa yung damit mo. Ngayon naman, pinagtatago ka sa ilalim ng lamesa. Napakawalang ya talagang batang yan. Sino walang iya? Ah, Ma'am Cindy, yung kapitbahay po natin talagang walang ya kung ano-anong tinatapon sa bakura natin. Umayos ka ha. Opo, Ma'am. At ikaw? Sino nagsabi sa'yo? Lumabas ka sa ilalim ng lamesa, ha? Masakit na ho kasi yung likod ko, Ma'am Cindy eh. Dadahilan ka pa? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi? Masakit na ho talaga yung likod ko. Hindi ko na kinaya. Nagdadahilan ka pa eh. Nakita mo lang dito si Jeffrey? Tapos di mo na mapigilan ang sarili mong lumabas, ha? Di mo nga mapigilan ang sarili mong sumilip eh. Tapos ano, ha? Lalabas ka? Aakapin mo siya? Ganun ba? Ma'am Cindy, kayo na naman ho nag-iisip niyan eh.
Wala naman ho talaga akong balak na magpakita kay Jeffrey. Dapat lang. Wala ka ng karapatang magpakita sa kanya. Dahil pag nalaman ko lang na may naaninag siyang any trace of you, even one strand of your hair, you are so dead, Pyra. Hindi man kita mapapatay, pero malapit na to. Tindihan mo, ha? Sungkot ka. Opo, ma'am. Ano usapan natin, ha? Cindy, Pyra, what's happening here? Mami, kinakausap ko lang si Pyra about stuff, you know. Ay, Mami, sayang di niyo naabutan si Jeff. Dumalaw siya sa akin dito. Si Jeff ba ay nanliligaw na sa'yo? Parang nga pong nagpaparamdam eh. Ako, Cindy, ha, nire-remind ko lang sa'yo na dapat studies muna. Wag mo na yung mga ligaw-ligaw na yan, ha? Tsaka Pyra nga pala, ba't hindi ka na bumalik dun sa taas kanina? Ano po kasi, hinanda ko po yung merienda niya. Okay. Mukhang masarap to, ha. Dito ko na lang ito kakain. Come, Cindy. Hati tayo. Kumain tayo ng merienda. Next time na lang, Ma. Diet kasi ako eh. Are you sure? Yes, Ma. Thank you. Sige, Pyra. Alam mo yung pinag-usapan natin, ha? Bye. Bye, Ma. Okay. Pyra, ikaw gusto mo kumain? Hindi, okay lang po. Busog pa po ako. Ang lakas ng loob ng Cindy na yan na magparinig sa harap ng mami niya. Tapos, inihambing ka pa sa daga. Siya nga itong mukhang sunog na rabbit, no? Pyra, bakit hindi mo sinumbong kay Madam Bay yung mga ginagawa ng Ilna sa'yo? Oo nga. Human rights violation yun. Ayoko na naman kasing magkagulo pa sila ni Madam B. Tsaka ayoko na rin maggalit sa akin si Ma'am Cindy. Kaso, hindi naman maiwasan. Di pale, kailangan solusyonan na natin yung problema mo. I-root cause analysis natin ang problema. Okay. Ano ba ang pinanggagalingan ni Cindy at nagawa niya yun sa'yo? 0 love life plus matinding pag-ibig equals Jeff. Layuan mo na si Jeff. Teka. Layuan agad? Wala pa nga silang closure. Tsaka, Pyra, dapat niyo ulit mag-usap ni Jeff. Kasi, MU kayo bago pa sila mag-date ni Cindy. At sigurado ako, may spark pa yan ng true love eh. Yes! Alam ko yan eh. Ako. May true love ka nga. Sinasalaksa ka naman sa ilalim ng mesa. Iwanan mo na yan para wala nang gulo. Hindi, Pyra. Si Jeff, pag-ibig yan. Bihira mo yung mahahanap yung taong mahal mo talaga at gustong-gusto. So, ipaglaban mo na yan. Gusto mo? Haggard naman ang buhay mo. Myra, alam mo kung ako sa'yo, mag-concentrate ka na lang sa trabaho mo. Tsaka kay Madam P. It's almost healed. Kung kumikirot lang, just take the painkillers na prescribe ko sa'yo. And I'll schedule for another checkup. Doc, nandiyan na ba talaga yung itsura niyan? Hindi na maayos pa? Well, like I said, you can consider plastic surgery when the skin is completely healed. But for now, that's the best we can do. Well, at least it's healed, Daniel. Doc, pwede na ho ba akong lumabas-labas? Kasi in a few days, magdedebut na ho yung anak ko eh. Of course, you can go to the party if you're comfortable. Thank you, Doc.
I don't think that's a good idea, Barbara. Kakagaling lang yan sugat mo. At saka, gusto mo na bang makita ka ng mga taong ganyan? Daniel, wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang importante sa akin, maka-attend ako sa debut ni Cindy. Siguro naman, baka pwede mo naman akong supportahan sa bagay na to. Here, you can take this medicine pagka medyo kumakati siya. Okay? Thank you, Doc. Okay. Okay guys, listen. So after ng dance, lahat kayo hihilera dito sa harap ng cake kasama yung partners nyo, okay? Tapos habang kumakanta ng happy birthday, syempre, habang kumakanta sila ng happy birthday, yung flower girls, kukunin nila yung basket ng candles. So ito yon. Okay, tapos kukunin nila isa-isa, bibigyan kayo. Okay, gets? Tapos, yung nasa dulo, sisindihan niya yung candle hanggang sa makarating sa kabilang dulo. Okay, gets? Gets? Yes. Okay, tapos si Jeff? Jeff? Excuse me. Yes, escortan mo si Cindy papunta sa cake kasi ibublow niya. Yan lang, yan lang. Jeff. Jeff, kailangan mo akong ikay papunta sa gitna para mablow ko yung candles. Are you even listening? I'm sorry, Cindy. Medyo marami lang talaga ako iniisip ngayon eh. Ay, nako. Alam niyo, mag-break na muna tayo. Okay, sige, break muna. Sasha, Marge, mag-coffee shop na nga lang muna tayo sa baba. Uy! Okay ka lang ba? Mukhang kanina ka pa. Bilis mo. Inaalala lang ako. Si Pyra. Malala ka na talaga, bro. Boys naman, ikot. Jeff, Sige, ikot sa harap, ka. ikot. Yan. And then 8, kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harap lalaki. Harap lalaki. 2, 3, 4. Salo. Ikot, lakad. 8. Sa pa. Jeff, mag-focus ka naman. Cindy, tingnan mo, bagay na bagay itong jewelry set dun sa gown na binili ni Ate Susan. Alam mo, regalo to sa akin ng daddy mo before. You can use this one na because it's yours na. Really? Yeah. Wow! Thank you, Mommy. You're so sweet. Tingin nga. Mukhang pa matanda, pero pwede na rin. Mark, ayoko na makapal, ha? Cindy, tuloy yung gown mo. Hi, Dad! Sorry, natagalan ako sa dry cleaners, ha? Kala ko hindi na kayo dadating eh. Thank God. Pyra, maglinis ka dito, ha? Ha? Sa kwarto ni Cindy. Apo. Ikaw, Barbara, are you sure atin ka sa party?
I mean, ikaw rin. Baka mamaya isipin ng mga guests ni Cindy Halloween ang theme ng party niya. Pag nakita yung mukha mo. Uy, joke! Ito naman, ano, kasama na rin nasunog ang sense of humor? Buti pa nga, Barbara, sa kwarto ka na lang. Samahan ka na lang ni Pyra doon. No, Daniel. I'll join the party. Hindi ko pwedeng ma-miss yun dahil birthday to ni Cindy. Okay, don't say I didn't warn you. Don't worry, I'll be fine. Hayaan mo na siya. Oh, Mark, ikaw nang bahala, ah. Make-upan mo si Barbara. Tignan mo kung matatakpan ng concealer yung mukha. Let's go, Daniel. I'm gonna go get ready. Okay, bahala na kayo dyan. Excuse me, I'll just get the door. Cindy, magbibihis lang ako, ha? Sige po, Mami. Ma'am Cindy, ang ganda po ng gown niyo. Huwag ka nga plastic. Tsaka nga pala, ano pang ginagawa mo dito, ha? Hindi ka naman invited sa party ko, ha? Asikasuhin ko lang po yung mami niyo, tapos uwi na rin po ako agad. Huwag kang dadaan sa harap, ha? Ayoko makita ka ng mga guests na pupunta. At higit sa lahat, ayoko rin makita yung pagmumukha mo ngayong gabi. Naintindihan mo? Hoy, sumagot ka nga! Opo, Ma'am Cindy. Daniel, tingnan mo magaling mong asawa. Kulang na lang magpa-press-con para ipaalam sa lahat kung ano yung nangyari sa mukha niya. Ano ba yan? Moment ni Cindy to, hindi niya moment to. Sa akin ka nakaturo, pero sa iba ka nakatingin. Si Jeffrey, bakit ka nandito, ha? Pero aalis na rin po ako. Aalis ka na? O baka naman gusto mong makita si Jeffrey. Ay!